Ang salita ng buhay ay nagmula sa Nehemias 4, talata 11 hanggang 14, Nehemias 4, versikulo 11 hanggang 14. Babasahin ko ito para sa iyo. At sinabi ng aming mga kaaway, hindi nila malalaman o makita hanggang sa tayo ay dumating sa gitna nila at patayin sila at matigil ang gawain. At nangyari, nang ang mga Judiyong naninirahan malapit sa kanila ay dumating at nagsabi sa amin ng 10 beses, iyon ay aahon laban sa amin mula sa bawat lugar kung saan ka maaaring lumingon. Nang ilagay ko ang mga lalaki sa pinakamababang bahagi ng espasyo sa likod ng mundo, sa mga lantad na lugar, at inilagay ko ang mga tao mula sa bawat pamilya dala ang kanilang mga kaluluwa, sibat at pana. Nang makita ko ang kanilang takot, tumayo ako at nagsalita sa mga maharlika, sa mga opisyal at sa iba pang mga tao. Huwag kang matakot sa kanila. Alalahanin ang Panginoon na dakila at kahanga-hanga at ipaglaban mo ang iyong mga kapatid, ang iyong mga anak, ang inyong mga anak na babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tama, kaya ang templo ni Zerubbabel, balikan ba natin itong numero? Ang templo ni Zerubbabel ay itinayo muli noong 516 BC. Tama ba? At ang pader ng lungsod ay muling itinayo noong 444 BC. Kaya ang pagitan na 72 taon, tama ba? 72 taon. At ang pagtatayo ng pader ng siyang pagkukumpuni ay umabot ng 52 araw, tama ba? 52 araw. Tama, kaya noong nakaraang linggo, nalaman natin ang tungkol sa ating panggugulo sa pagtatayo sa pader, tama ba? Kaya ang mga taong nasa labas ng komunidad ay nagambala at humadlang at inatake pa nga. Ang mga tao ng Israel ay hindi kayang muling itayo ang mundo at itayo ito. Ibig sabihin, may 3 tao na nanggugulo at tumutol dito. Si Sanballat na Horonita, si Tobias na Amonita at si Gerson na Arabe. Natatandaan natin ang mga pangalang ito, di ba? Kaya ngayon, alamin natin ang tungkol sa panggugulo ng mga tao sa loob ng isang komunidad. Panggugulo ng mga tao mula sa loob ng komunidad. Kaya tinatawag natin itong panloob na kaguluhan. Kaya ang numero 1 ngayon ay ang mga maharlika ng Tekoa. Kung titingnan mo ang Nehemias 3.5, sinasabi nito, bukod dito, sa tabi niya ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngulit hindi sila sinuportahan ng kanilang mga maharlika, ang gawain ng kanilang mga amo. Kaya gayang nakikita mo, pinaghihiwalay talaga nito ang dalawa. Pinag-uusapan nito ang dalawang grupo, tama ba? Ang unang grupo ay Taikwai. Taikwai, tama ba? Kaya mga tao ng Taekwondo, tama ba? Mga tao ng Taikowa. Sumama sila sa konstruksyon, samantalang mayroon lamang ibang grupo, mayroon ding isa pang grupo, ang mga maharlika ng Tikowa, tama ba? Mga maharlika ng Tikoa, hindi nila sinuportahan, di ba? Hindi nila sinuportahan ang gawaing konstruksyon. Kaya ang salitang Hebreyo para sa hindi sumusuporta ay Habib Jabaram. Makikaan mo naman sa screen, di ba? Ang Habib Jabaram na literal na nangangahulugang hindi inilagay sa kanilang leeg. Hindi inilagay sa kanilang leeg. Kaya kapag nagtrabaho tayo sa construction site, kadalasan ay dinadala natin ang mga bagay sa balikat o sa liig. Tama ba? Kaya para maayos ang pader na nasira, maraming sentido komon, ladrilyo at semento, di ba? Semento ang kailangang buhatin. At ang mga maharlikang ito ay tumangging pasanin ang mga bagay na ito sa kanilang balikat, tama ba? Sa literal na pagsasalita, tumatangging dalhin nila ang mga bagay na ito. Baka sabihin nila na kaming mga nasa mataas na posisyon ay hindi gumawa ng ganoong pisikal na trabaho. Kayong mga mabababang tao ang gumagawa ng trabaho, tayo ang mga marangal, tayo ang mga mataas. Hindi para sa amin ang pisikal na trabahong ito. At kung titingnan mo ang banal na kasulatan, sinasabi sa Biblia, mga maharlika, mga opisyal at ang mga tao.
Kaya ang maharlikang ito ang dapat na mga pinuno ng lugar, distrito, hindi ba? Ang mga maharlika ang dapat na pinuno ng lugar na iyon at dapat silang magpakita ng halimbawa, di ba? Sila ay dapat magpakita ng halimbawa. Pero kapag ang mga pinuno ay hindi namumuhay ng huwaran, ang mga tao ay madaling magambala at mawalan sa sigla. Tama ba? Naligaw. Bukod pa rito, kung titingnan natin ang Hebreo para sa akda, nasa ibaba ito. Ang salitang Hebreo para sa gawain ay abuda. Abuda ang ginagamit dito. At ito ay hinango mula sa isa pang salitang Hebreo, abad. Sigurado akong natatandaan ng ilan sa inyo ang ibig sabihin ng abad, hindi ba? Ang ibig sabihin ng abad ay gumawa, magtrabaho. Ngunit pagdating din sa paglilingkod sa Diyos, ang ibig sabihin nito ay maglingkod. Ang ibig sabot nito ay magbigay ng serbisyo. Ibig sabihin, magbigay ng serbisyo, hindi ba? Kaya ang konstruksyong ito ay pisikal na trabaho at paggawa. Pero sinasabi ng Diyos na ito ay para paglingkuran at sambahin ako. Tama ba? Na hindi naglingkod sa Diyos. Sa simbahan lang naman yan nangyayari, di ba? Sa araw ng Panginoon. Ngunit sinasabi ng Diyos, hindi. Ito ang panahon para muling itayo ang mundo. At kung pupunta ka sa lugar ng konstruksyon at muling itatayo ito sa pamamagitan ng iyong pawis, sa pamamagitan ng iyong pisikal na pagsisikap, kung gayon ay ituturing ko iyon. Binibigyan mo akong serbisyo, di ba? Ang tirahan iyon, pareho lang ang trabaho. Kaya kahit pisikal ka man magtrabaho, tama ba? At ang gawaing iyan, ang pagsisikap na iyan, ituturing kong nagbibigay kayo sa akin ng serbisyo. Pinagsilbihan mo ako. Kaya nga, ang mga maharlikang ito ng Tekoa, tama ba? Maintindihan mo ba na ang mga maharlikang ito ng Tekoa ay hindi lamang tumangging magtrabaho, kundi tumangging maglingkod din sa Diyos, tama ba? Sa paningin ng Diyos, kapag tumanggi silang lumabas sa bukid, pumunta sa lugar ng konstruksyon at pisikal na magtrabaho, tumatanggi silang maglingkod sa Diyos o maglingkod sa Diyos. May natatandaan ka bang halimbawa? Natatandaan mo ba? Ang kwento na, kailan? Isa sa mga elder sa simbahang Indonesian na napakayaman, sobrang yaman, may sandaling paglinis ng simbahan at sabi ng elder na ito, ipapadala ko ang mga katulong ko, di ba? Magpapadala ko ng 20 katulong mula sa bahay ko at sila ang maglilinis ng simbahan. At sinabi ng founding pastor noong panahong iyon, sige, hayaan na natin, di ba? At ang katulong mo lang ang pagpapalain ng Diyos, hindi ikaw, di ba? Kaya iyon ay alam mo, ibig kong sabihin, halimbawa ito ay isang pisikal na gawain, paglilinis lang ng simbahan. Pero dahil para sa Diyos iyon, dahil si Abad iyon, di ba? Abuda. Sa makatuwid, ito ay isang paglingkod sa Diyos. Paglingkod yan sa Diyos, hindi ba? At iyong mga tumataging gamitin ang kanilang pisikal na katawan upang maglingkod sa Diyos o gumawa ng mga gawain sa simbahan, tama ba? Tumanggi silang maglingkod sa Diyos. Tumanggi rin silang maglingkod sa Diyos. Kaya, mahal kong mga kapatid, kahit na kailangan ninyong pagpawisan ng husto, maging marumi at maalikabok, huwag kayong umatras o tumakas. Pagdagan sa gawaan ng Diyos. Hindi lamang ang ministeryo ang gawain ng Diyos. Ibig kong sabihin, kahit ang ministeryo, maaring pagpawisan ka ng husto at maalikabok. Pero pagdaton din sa paglilinis ng simbahan, pagdaton sa pagsasayos ng simbahan, pagdaton sa pagkukumpunin ng mga bagay-bagay, huwag itong iturin na trabaho ng iba. Trabaho naming lahat yan. At kapag ginawa natin ito, kapag inaalagaan natin ito, kapag naglilingkod tayo gamit ang ating pisikal na katawan, tiyak na igagalang iyon ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos. Nagbibigay tayong serbisyo sa Diyos. Tama ba? Kaya tumanggi ang mga maharlika ng Tekoa nga gawin ang pisikal na trabaho, tama ba? Kaya sila ang unang grupo ng mga taong tumutol at nagpasalamat na abala ang gawain sa konstruksyon. Kasi bilang pinuno, hindi sila nagpakita ng halimbawa,
Kaya malaki talaga ang naimpluwensyahan nila, di ba? Ibig kong sabihin, hindi naman nagtrabaho ang mga pinuno natin. Kaya bakit tayo magtrabaho, di ba? Kaya naman talagang naabala nito ang trabaho sa konstruksyon. Pangalawa, ang pangalawang tumalon ay ang mga Hudyo, ang mga negatibo. Ang mga Hudyo, mga negatibo. Kaya, nung nakaraang linggo, nalaman natin na ang mga Sambalat at si Tobiah at ang mga Araf at ang mga Amonita at ang mga lalaki ng Asdod ay dumating upang makipaglaban upang lumika ng kaguluhan sa mga tao ng Israel. Tama? Iyan ay nakasulat sa Nehemias 4:7-8. Nehemias 4:7-8. Nalaman na natin yan noong nakaraang linggo, di ba? Pagdating sa kapag pinag-uusapan natin itong panlabas na kaguluhan, tama ba? Sa wakas, binuo nila ang grupong ito ng mga tao, isang gang, at umahon sa Israel, sa Jerusalem, at sasalakay na sana sila. Ang mga tao ng Israel para lituhin sila, tama ba? Para magdalang gulo sa kanila, di ba? Para matigil na nila ang konstruksyon ng trabaho. Kaya't si Nehemias at ang mga tao ay nanalangin sa Diyos at naglagay ng mga bantay at nagpatuloy sa paggawa. Ngunit si Nehemias, gaya ng alam natin, ay hindi makapagpigil. Kaya siya ang naglagay ng bantay araw at gabi, di ba? Samantalang ang ibang mga tao ay nagpatuloy sa paggawa ng mga gawaing pagtatayo. Kaya kung titingnan mo ang Nehemias 4, versikulo 9-11, Nehemias 4, versikulo 9-11, sinasabi nito, "Ngunit kami ay nananalangin sa aming Diyos at dahil sa kanila, naglagay kami ng bantay laban sa kanila araw at gabi." Tama ba? At pagkatapos ay sinasabi sa talata 10, kaya sa Yuda sinabi, ang lakas ng mga tagapagdala ng pasan ay nanghihina, gayon may maraming basura at kami mismo ay hindi kayang itayo muli ang mundo. At sinabi ng ating mga kaaway, hindi nila malalaman o makikita hanggang sa tayo ay dumating sa gitna nila, patayin sila at pahintuon ang mundo. Tama? Kailangan nating intindihin kung sino nagsabi nito. Tama? Sino bang nagsabi nito? Sambalak ba yan? Si Tobia ba yan? Hindi. Kung titingnan mo ang bersikulo 10, sinasabi nito, sa Yuda sinabi ito. Ama, sa Juda, ganito ang sabi. Sa Bibliyang Koreano, sinasabing sinabi ito ng mga tao ng Juda. Sinabi ito mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang mga tao ng Israel, ang mga tao ng Juda ang nagsabi nito, ang nagkalat na balitang ito. Tama ba? Sabi nila, humihina na ang lakas ng tagapapasan. Nabibigo ang ating mga manggagawa. Masyadong mabigat, sobra, di ba? Pero ang daming kalokohan, ang dami pa ring trabaho, di ba? Hindi naton ito matapos sa tamang oras. Hindi naton maatapuson bago mangyari ang pag-ataking ito. Tama ba? At hindi naton kayang itayo muli ang mundo, hindi ba? Kaya naman, hindi na natin kayang buuin muli. Alam mo, pangarap lang na muling buuin ang mundo, di ba? O parating na ang mga kalaban. Kulang ang tao natin at lahat tayo ay pagod na pagod at napakaraming trabaho, tama ba? Imposibleng tapusin ang lahat, buuin ang lahat sa ganitong mga sitwasyon. Sige ra silag sulti nga di sila makahibalo. Buot na ko'y pasabot, mauni giingon sa kaaway, di ba? Di sila makahibalo. Tanawa, hangtod maabot ta sa tungan nila, pation sila og hunongon ang tanan, di ba? Kaya inuulit nila ang sinabi ng kaaway, tama ba? Inuulit at ikinakalat nila ang sinabing kaaway. Na nangangahulugang sinasabi nila ito sa kanilang mga kapatid at sa kanilang mga kapitbahay at sinabing, kita mo, ito ang sinasabi ng ating mga kaaway. Tama ba? Paano natin malalampasan iyon? Paano nga ba natin matatapos ang gawaing ito? Kumpletuhon ng konstruksyong ito sa tamang oras, di ba? Sabi nila, darating sila nang hindi natin sila pinapaalam, di ba? Darating sila sa lalong madaling panahon at papatayin nila tayo. Wawasakin nila tayo sa lalong madaling panahon. Mamatay tayong lahat dito kung ipagpapatuloy naton ang konstruksyong ito. Kaya ito ang mga tao, ang mga Hudyo, ang mga negatibo, sige,
Ito ang mga Hudyo at ang mga taong nagkakalat man tsismis na walang pananampalataya. Tama ba? Tsismis na walang pananampalataya, tsismis na walang pananampalataya. Kung hindi sila makapaniwala, hayaan na lang natin, di ba? Pero kapag ipinakalat nila ang balitang ito, tiyak na maaari rin itong pababain ang moral at kapaligiran ng mga tao, hindi ba? At ito ay isang malaking kasalanan laban sa Diyos, laban sa Diyos. Kung makakarinig kang negatibo at walang pananampalatayang chismis, kung may magsasabing, alam mo na, nako, ang sistema ng kalusugan ay nabibigo at wala ng pag-asa ang Malaysia, kung may magsasabing, alam mo na, hindi gumagana ang bakuna, kung patuloy mong maririnig ang negatibo at walang pananampalatayang chismis, maaari mo ring makita ang mga balakid at imposibilidad mula lamang sa sitwasyon. Gayunpaman, kung maririnig natin ang positibo at tapat na tsismis na siyang pagtatapat, masasabi nating tapat na pagtatapat. Tama ba? Kung gayon, ay makikita natin ang kamay ng Diyos sa gitna nila. Tama ba? Proteksyon ng Diyos sa panahon ng kahirapan. Ang plano at kalooban ng Diyos at ang Diyos na gumagalaw, gumagawa at aktibo sa sandaling ito. Kaya ano ang nakikita ninyo, mga kapatid, sa ngayon? Panahon ng kahirapan. Mas lumala ang panahon ng kahirapan ngayon. Nakikita mo ba ang mga kamay ng Diyos na gumagawa sa mga sandaling ito? O nakikita mo ba ang mga salita at ang kadiliman na dumadaig at nananaig sa mundo at sa sitwasyon? Dalang ko na sana'y marinig at mapakinggan mo ang tapat na pag-amin. Hindi ba? Positibong pagtatapat at tapat na pagtatapat. Kahit sa panahong ito ng kahirapan, tingnan mo ang mga taong ito ng Juda. Tama ba? Talagang naapektuhan sila, di ba? At talagang nahihirapan sila at sila ay nasa panahon sila ng kawalan ng pag-asa, sa sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Hindi para sa kanila ang oras, di ba? Hindi para sa kanila ang sitwasyon. Masyadong mabigat ang trabaho, di ba? Gayunpaman, hindi tiningnan ni Nehemias at ng mga tapat na manggagawang ito ang ganitong uri ng negatibo o walang pananampalatayang pag-amin o ang sitwasyon, kundi tiningnan nila ito. Inilalagay nila ang kanilang tiwala sa Diyos at ipinagpapatuloy ang kanilang gawain, ipinagpapatuloy ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya't dalangin ko na ang ating mga kapatid ngayon, lahat ng mga taong nakiisa sa ating pagpupulong ngayon, sa pag-aaral ng Biblia ngayon, ay makita ang kamay ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ang Diyos na gumawa ng makapangyarihang at mahimala sa panahong ito ng kahirapan, sa panahong ito ng COVID-19, upang makita mo ang tagumpay ng Diyos, ang pagkumpleto ng gawain ng Diyos, at ang pagligtas, ang ganap na kaligtasan mula sa panahon ng COVID-19. Amen? Amen. Ama. Pangatlo, ang ikatulong grupo ay muli ang mga Hudyo. Tama ba? Muli ang mga Hudyo, pero masasabi nating ang mga Hudyo na nakatira malapit sa Jerusalem. Tama ba? O yung mga nakatira malapit sa Jerusalem, o yung mga Hudyo na nakatira malapit sa Jerusalem. Kaya Nehemias 4, talata 12. Nehemias 4, versikulo 12, sinasabi nito, at nangyari na ang mga Judiyong naninirahan malapit sa kanila ay dumating at nagsabi sa amin ng 10 beses, sila ay aahon laban sa amin mula sa bawat lugar na inyong maaring puntahan. Kaya sino ang mga tao? Sabi sa Biblia, ang mga Hudyo na nakatira malapit doon, tama ba? Dugan ang mga Judiyong nakatira malapit dito at sinabi kay Nehemias na paparating na ang mga kaaway. 10 beses sila mo akyat, diga? Nehemias, tama dam. Narinig nato ang bulong-bulungan, narinig nato ang balita, paparating na ang mga kalaban, tama ba? 10 beses silang lumapit at ipinaalam kay Nehemias. Ika, may nakita ka ba mali? May nakita ka bang mali? Oh, dapat nasa construction site ang mga Hudyo, hindi ba? Kasama si Nehemias.
Hindi naman nila kinailangang pumunta kay Nehemias para magsabing kahit ano, hindi ba? Sinasabing ang Biblia na ang mga nakatira malapit sa Jerusalem ay pumunta kay Nehemias ng 10 beses para sabuhi ito. Kaya ipinahihiwatig nito na kasama ba sila ni Nehemias sa lugar ng konstruksyon o hindi. Hindi sila ganon. Hindi sila ganon. Hindi sila sumali. Hindi sila nakibahagi sa gawaing construction. 10 beses lang silang pumunta kay Nehemias para ipaalam sa kanya, para sabihin sa kanya na paparating na ang mga kaaway. Dapat tumigil ka na mayon. Dapat kang tumakas. O dapat tayong huminto. Kailangan mong isipin. Kailangan mong magmalasakit sa mga kapatid mo. Tingnan mo ang mga taong ito ng Juda, mga taong ito ng Israel. Tama ba? Nandun silang lahat at baka mamatay sila ng dahil sa iyo, di ba? Kailangan mong mag-iisip ng mabuti bilang isang pinuno. Kaya ang mga taong ito ay hindi lumahok sa gawaing konstruksyon. Ibig kong sabihin, sila ang mga taong nakatira malapit sa Jerusalem. Ang ginhawa naman para sa kanila, di ba? Gayon din, ang Jerusalem ay isang kapisera. Ito ang pangunahing punto, hindi ba? Kaya marahil nakatira sila sa pinaka-estratehiko at pinakamahalagang lugar. Tama ba? Sa usapin ng logistic, di ba? Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga benepisyong ito at lahat ng mga biyayang ito, hindi sila nakilahok, hindi sila sumama sa pagbuo ng mundo. Paano naman ang ibang mga tao? Saan sila nanggaling? Ang ikalawang bahagi ng seryeng kasaysayan ng pagtubos, Aklat 11, ay ililista ang lahat ng tao, lahat ng lugar kung saan nanggaling ang mga tao ng Juda, ang mga tao ng Israel upang muling itayo ang templo at muling itayo ang mundo. Ito ay nakalista, ikinategorya sa 42 na lugar. Natatandaan mo? Kung saan ginamit ang numerong 42 sa Biblia dati, hindi ba? Sa ikaduhang aklat ng seryeng History of Redemption, ang bilang ng mga campsite, ang bilang ng lugar na pinagkampuhan noong paglalakbay sa ilang ay bilang 42. Tama ba? At pagdating din sa genealogy ni Mateo, ang genealogy ni Hesukristo, ang henerasyong inilarawan sa Biblia ay 42 din. Tama ba? At may isa pang halimbawa sa Biblia. Hindi ko alam. Ibig kong sabihin, wala pa akong libro, kaya hindi ko pa alam. Pero si Pastor Philip Lee, nang ibinahagi niya ang mensaheng ito, sinabi niyang isusulat ito. Lahat ng ito ay maikakategorya at maayos ng maayos sa ikaduhang aklat, ikaduhang tomo ng ika-11 aklat ng seryeng History of Redemption. At kung babasahin nato ng Biblia, ito ay nakatategorya sa upirday duha iba't ibang distrito o 42 na magkakaibang nayon. Kaya hito, muli, lumilitaw ang numero 42. Para sa kahalagahan ng bilang na 42 na ito, pag-aaralan natin ito kapag lumabas na ang libro, tama ba? Gayuntaman, ang ibang mga tao, hindi lamang ang mga taong malapit na nakatira malapit sa Jerusalem ay dumating, kundi mula pa sa nayon at distrito na medyo malayo sa Jerusalem. Lahat ng tao, maraming tao ng Juda, maraming tao ng Israel ang pumunta sa Jerusalem at sumuporta sa pagtatayo ng mundong ito. Kaya kung titingnan mo ang Nehemias 3, versikulo 17 hanggang 18, Nehemias 3, versikulo 17 hanggang 18, ang mundong gusto kong makita mo ay ang distrito ng Keila. Tama ba? Keila o Keila, tama ba? Ang distrito ng Keila. Kaya kung babasahin ko ito para sa iyo, pagkatapos niya, ang mga Libita ang nagsagawa ng mga pagkukumpuni sa ilalim ni Ruhom na anak ni Boni. Sa tabi niya, ang opisyal nga kalahati ng distrito ng Keilat, si Keila, ang nagsagawa ng mga pagkukumpuni para sa kanyang distrito.
Pagkatapos niya, ang kanilang mga kapatid ang nagsagawa ng pagkukumpuni sa ilalim ni Babay Kanan na anak ni Hanadat na pinuno sa kabilang kalahati ng distrito ng Keilah. Kung gayon, naasan si Keilah? Kung titingnan mo ang mapang ito, malinaw mong makita kung nasaan ang Keilah. Nandito si Keilah at nasaan ang Jerusalem? Sa ilalim mismo ng Geba. Kaya ang Jerusalem ay isang lugar diha. Okay. Sa isang lugar dito ay ang Jerusalem. At ang layo mula Keilah hanggang Jerusalem ay mga 25 kilometro. 25 kilometro. At ang mga taong naninirahan sa distritong ito ng Keilah, inorganisa nila ang kanilang mga sarili at umahon hanggang sa Jerusalem at sila ay tumulong. Ang gawaing konstruksyon na ito, ilang araw ang tinagal? Sinabi namin na 52 araw. Ang himalang ikli noon, di ba? Gayunpaman, ang ibig kong sabihin, isipin ang mga taong ito mula sa Keilah. Sila, tama, dumating at ibig kong sabihin, determinado silang manatili doon, alam mo na, kahit gaano katagal, kahit gaano pa katagal, di ba? Kahit 1 buwan, 2 buwan, o 6 na buwan, o 1 taon, hindi ba? Hanggat kinakailangan, determinado ang daily day na manatili sa Jerusalem upang sama-samang buin ang mundo. Mas magaling ang mga taong galing sa malayo kaysa sa mga taong malapit. Kumusta naman ang Tikua? Sa Big Number 1 ngayon, pinag-usapan natin ang mga maharlika ng Tekoa. Kung gayon, nasaan ang Tekoa? Dito, nandito si Tekoa. At narito ang Jerusalem. Kaya hindi ko alam kung gaano kalayo iyon, pero makikita mo namang hindi iyon malapit, di ba? Hintay ito Bethlehem. Hindi naman malapit sa Jerusalem yan, di ba? Kaya kahit ang mga taga-Tekoa ay kinailangan maglakbay papunta roon, hindi ba? Kinahangol lang maglakbay patungong Jerusalem upang tumulong sa pagtatayong ito nga mundo. Kaya kung nakatira tayo malapit sa simbahan, mas madali para sa atin ang pumunta sa simbahan araw-araw, di ba? Pisikan. Gayunpaman, kahit na nakatira tayo malapit sa simbahan, kung ang ating puso ay malayo, maaaring hindi tayo makilahok sa gawain ng Diyos, tama ba? Ayan ang punto. Hindi mahalaga kung paano, ang ibig kong sabihin, oo, maganda ito. Mas madali kung nakatira ka sa sulok ng simbahan, di ba? Kung malapit ka sa simbahan, maganda siguro yun, di ba? Napaka-ideal. Gayunpaman, kahit na nakatira ka malapit sa simbahan, kung ang iyong puso ay hindi malapit o malapit sa Diyos, kung gayon, tulad ng mga taong ito, mga Hudyo na malapit sa Jerusalem, maaaring hindi tayo makilahok sa gawain ng Diyos. Maaring hindi natin isinasalang-alang ang gawain ng Diyos. Maaring hindi tayo magbigay ng oras, maaring hindi tayo magsikap sa gawain ng Diyos. Gayunpaman, kahit medyo malayo ang ating tinipirhan, no? Kahit na tayo ay nakatira sa malayo, kung ang ating puso ay malapit, kung ang ating puso ay malapit, tayo ay sasali at makikibahagi sa gawain ng Diyos. At ituturing ng Diyos ang mga hindi nakikibahagi sa gawain ng Diyos bilang mga taong sumasalungat sa gawain ng Diyos. At kikilalanin ang Diyos ang mga nakikilahok at sumasali sa gawain ng Diyos bilang ang mga sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kaya mahal kong mga kapatid, dalangin at pagpapalain ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon, na kayong lahat ay maging mga taong sarado sa Diyos sa aming mga puso, nang sa gayon ay maging kami ang sumusuporta sa gawain ng Diyos, na nakikilahok sa gawain ng Diyos. Hindi ba?
Kung titingnan mo ang Santiago 4, versikulo 8, Santiago 4, versikulo 8, sinasabi rito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kaya kung lalapit tayo sa Diyos, kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit din ang Diyos sa atin. Huwag kang manlamig, huwag manatiling malamig. Maginit tayo, maging tayo. Nasusunog na naman, di ba? Kailangan natong magningas para sa Diyos. Kailangan nating magningas para sa gawaan ng Diyos, tama ba? Kailangan nating lumapit sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maging tarang couch potato, di ba? Hindi ko tinutukoy ang physical na couch potato. Ang tinutukoy ko ay ang espiritual na pag-upo sa sopa. Tama ba? Hindi tayo maaaring maging tagamasid. Hindi naman tayo pwedeng maging tagamasid lang, di ba? Kailangan nating maging isang manggagawa. Kailangan nating maging kalahahok, di ba? Dapat tayo ang dadalo, di ba? Kailangan nating dumalo at sumali, di ba? Nagtrabaho na kami. Kaya kapag inilapit natin ang ating sarili sa Diyos, gaya ng sinasabi ng Biblia, naniniwala akong ilalapit din ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Amen? Amen. Ang pang-apat, malaking numero 4, ay natutunan na natin ito dati si Mayas. Tama ba? Si Simayas, ang saserdote. Si Simayas, ang saserdote. Nalaman natin ang tungkol sa kanya noong nakaraang linggo na sinuhulan siya ng mga kaaway. Tama ba? Upang may hatid niya ang maling propesiya. Iminungkahi niya kay Nehemias dahil ang mga kaaway ay paparating at sasalakay sa iyo at marahil ay papatayin ka, ipakita sa ako ng Diyos na ikaw ay papatayin ngayong gabi. Kaya bakit hindi tayo magtago sa loob ng templo? Iyan ang magiging isang lugar kung saan ang mga tao, ang mga kaaway ay hindi. Halika o mga kaaway, doon ang huling lugar na hanapin ka ng mga kaaway. Kaya baka mabuhay ka, di ba? Iminungkahi niya na tayo'y pumunta sa templo at magtago roon ng ilang sandali hanggang sa makaalis ang mga kaaway. Ngunit nalaman natin na ang dahilan kung bakit tumangging magtago si Nehemias ay una ay dahil hindi siya isang Levita. Tama ba? Dahil hindi siya isang Levita, bilang isang taong hindi Levita, hindi siya maarang pumasok sa ilon. Pinakamalalim na punto. Papasok sa pinakaloob na lugar na ito sa templo, di ba? Hindi manayataya. At iyon ang kasalanan laban sa Diyos. At magdudulot iyan ng maraming chismis, magdudulot ng maraming ganitong pagtatalo sa mga tao. Tama ba? Kaya tumanggi siya. Mas pinili niya pa ngang mamatay para sa gawain ng Diyos. Di ba? Mas gugustuhin ko pang mamatay para sa Diyos dito. Kaya habang natututo tayo, basta kung babasahin mo lang ang Nehemias 6, versikulo 10 hanggang 13, Nehemias 6, versikulo 10 hanggang 13, sinasabi nito, at nang ako'y pumasok sa bahay ni Semayas na anak ni Delias na anak ni Mehetabel na nakukulong sa bahay, sinabi niya, magkita tayo sa bahay ng Diyos sa loob ng templo. Isara natin ang mga pinto ng templo sapagkat darating sila upang patayin ka at darating din sila upang patayin ka sa gabi. Ngunit sinabi ko, dapat bang tumakas ang isang taong tulad ko at ang isang taong gaya ko ba ay makakapasok sa templo upang iligtas ang kaniyang buhay? Hindi ako papasok. Nang magkagayoy, nahalata ako na tunay na hindi siya sinugo ang Diyos, kundi kaniyang ipinahayag ang kaniyang propesiya laban sa akon, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sambala. Siya ay tinanggap para sa kadahilanan nito, upang ako ay matakot at kumilos ng naayon at magkasala, upang sila ay magkaroon ng masamang ulat, upang kanilang madusta ako. Kaya gayang nalaman natin tungkol kay Simayas dati, magpapatuloy tayo. Pero may isang bagay na napaka-ironiko rin to, di ba? Ang salitang Simayas sa Hebreo ay narito. Ang bigkas nito ay Shema Yah. Shema. Nandito naman ang mga salitang Hebreo, di ba? Ibig sabihin ay narinig ng Diyos. Narinig ng Diyos. Hindi ba't ito ang kamanghamanghang salita? Ibig kong sabihin,
Ito ang kailangan natin sa ngayon, hindi ba? Marami tayong ipinagdarasal na sana'y matapos na ang COVID-19 at matapos na ang pandemya, hindi ba? Madalas tayong manalangin sa Diyos sa mga oras na ito. At kung diringgin ng Diyos, iyon ang magiging pinakadakilang pagpapala na maari nating matanggap sa mayon. Tama ba? Kaya ang ibig sabihin ng Semayas ay narinig ng Diyos. Kaya sa buhay niya, maari may sandali na dininig ng Diyos ang panalangin niya. Tama ba? Dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan at pinayagan siyang maging isang pari. Gayunpaman, ngayon ay nakalimutan niya na hindi lamang ang panalangin ang binibinig ng Diyos, kundi pati na rin ang pang-araw-araw nating pag-uusap, di ba? Hindi lang ang ating panalangin ang dinidinig ng Diyos. Naririnig din ng Diyos ang pang-araw-araw na pag-uusap, hindi ba? Ang plano na nakipagsabuatan siya kina Sanballat at Tobias, tama ba? Narinig din ito ng Diyos. Diyos, ang ibig kong sabon, ang pangalan niya ay Diyos. Narinig. Alam niyang narito ang Diyos. Narinig siya ng Diyos. Naririnig ng Diyos, tama ba? Gayunpaman, pinaplano niya ang plano, di ba? Nasa harap mismo ng pandinig ng Diyos, di ba? Iniisip na maaring hindi alam ng Diyos, iniisip na maaring hindi dinidinig ng Diyos. Napaka-ironic naman na yan, di ba? Mga kapatid, naririnig ng Diyos, hindi ba? Amen. Naririnig ng Diyos ang atong panalangin. Naririnig din ng Diyos ang ating pang-araw-araw na pag-usap, hindi ba? Kaya noong ang mga tao ng Israel ay nasa paglalakbay sa ilang, tama ba? Nagreklamo sila laban sa Diyos sa templo, hindi ba? Sa templo, kasama ang mag-asawa, kasama ang isang miyembro ng pamilya. Hindi man lang sila nagrereklamo sa Diyos o kay Moises ng mga sandaling iyon. Tama ba? Nasa loob sila ng bahay. Nasa loob sila ng mga bahay nila, di ba? At nag-usap sila. Alam mo kung ano? Talaga bang ililigtas tayo ng Diyos? Hindi ba? Talaga bang sasagutin ng Diyos ang ating panalangin? At narinig iyon ng Diyos. At sabi ng Diyos, dahil nagrereklamo ka, tama ba? Nagreklamo ka. Hindi tayo makakapasok sa lupain ng Kanaan ang unang henerasyon, hindi ba? Kaya oo, kailangan natong manalangin, tama ba? Kailangan nating manalangin sa Diyos. Gayunpaman, mag-ingat din tayo sa ating mga sinasabi sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap. Napag-usapan na natin itong positibong pag-amin, positibong tsismis, at ang negatibong tsismis, hindi ba? Muli, napakahalaga nito. Kailangan nating maging maingat sa atang mga sinasabi, sa atang mga ibinabahagi. Ang aming pinapaalat, Leo, sa panahong ito ng kahirapan, sa panahong ito ng pagmamadali, manalangin tayo ng may pananampalataya at ating ipalaganap ang tapat na pagpapahayag ng kasalanan. Manalig tayo sa ating mga salita, sa ating mga pag-uusap, upang ang pananampalatayang ito ay mapalaganap at sana ay mas marami pang mga taong tumanggap at may ganitong pananampalataya, di ba? At nagsimulang manalangin ayon sa pananampalataya upang marinig ng Diyos ang ating panalangin at sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Maaring pabilisin ng Diyos ang kanyang tugon upang makarating sa atin at maabot tayo. Amen? Amen. Kaya tulad ng ating napag-aralan sa itaas, mayroong mga panlabas at panloob na kaguluhan sa pagkakabuo ng mundo. Gayunpaman, pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang kalooban. Pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang plano. Pinoprotektahan ng Diyos ang kaniyang bayan. Kaya sa loob ng 52 araw, mahimalang natapos ang konstruksyon. Imposible yon. Imposible yon. Gayunpaman, nais ilang Diyos. Handa ang Diyos na tapuson ang gawaing ito sa loob ng 50 araw. 52 araw, tama ba? Sa makatuwid, nangyari ito. Naniniwala akong handa ang Diyos na wakasan ang pandemyang COVID-19 na ito, di ba?
Kaya't umasa tayo sa Kanya. Tanungin natin siya, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya upang ang Kanyang gawain, ang Kanyang plano ay maisakatuparan, ang Kanyang kalooban ay matupad. Amen. Ang konklusyon para sa araw na ito ay dapat tayong maging harem. Ang salitang Hebreo para sa harem ay nakasulat sa screen. Dapat tayong maging harem. Ang ibig sabot ng harem ay isang taong dedikado sa Diyos. Bilang halimbawa, dahil sa pagkakabuo ng mundo, ang mga tao sa Israel ay nahati bilang mga kalahok at sumusuporta. At yung mga hindi lumahok at hindi sumuporta, nagkaroon ng pagkakawatak-watak sa mga tao. Ang sumusuporta at ang nakikilahok sa gawaing ito at maraming grupo ng mga tao ang hindi sumusuporta at hindi nakikilahok. At yung taong sumusuporta at nakibahagi sa pagbuo ng mundo, sila ay deboto, sila ay nakahiwalay, sila ay hiwalay. Tama ba? Kaya masasagi nating sila ang harem ng Diyos. Tama ba? Sila ang harem. Dedikado sila. Sila ay hiwalay sa Diyos. Nakahiwalay sila sa mga taong hindi. Kaya kung titingnan mo ang Ezekiel Kabanata 44, versikulo 29, sinasabi nito, kanilang kakainin ang handog na butil, ang handog dahil sa kasalanan, at ang handog dahil sa pagkakasala, at ang bawat bagay na itinalaga sa Israel ay magiging kanila. Kaya ito ay inialay. Dedikado, ito ang harem. Ang salitang Hebreo na harem ang ginamit. Kaya, ang mga taong sumunod at nakibahagi at sumama sa gawain ng Diyos, sila ang mga tapat. Sila ang mga pinaghihiwalay. Sila ang hareng. Gayon paman, may isa pang kahulugan sa salitang harem na ito. Isa pang kahulugan sa salitang ito, harem. Iyan ay kamatayan o pagkawasak. Kamatayan o pagkawasak. Kaya kung titingnan mo ang Exodo 22, talata 19, sa Exodo 22, versikulo 11, sinasabi nito, sinumang supiping sa hayop ay papatayon na walang pagsala. Ang pagpatay na ito ay haram din. At sa mga bilang 21, talata 2, sinasabi nito, kaya't ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na wawasakin ang kanilang mga bayan. Ang lubos na pagsira na ito ay haram din. Kaya paanong ang isang salita ay nangangahulugang nakalaan sa Diyos o nakalaan sa Diyos? At ang isa pa, ang ibig kong sabihin, ang parehong salita ay maaring mga hulugang kamatayan o pagkawasak. Naniniwala akong ang ibig sabihin nito ay maging tapat sa gawain ng Diyos. Kailangan muna nating lubusang sirain, tama ba? Kailangan muna nato mamatay. Alalahanin ang mga taong nanatili at nagpatuloy sa pagbuo ng mundo ng lungsod. Isinugal nila ang kanilang buhay. Isinugal nila ang mga kapamilya nila, di ba? Isinugal nila ang lahat ng may oron sila para lamang sa gawain ng Diyos, hindi ba? Para lamang sa gawain ng Diyos. Hindi lang si Nehemias ang nagsapanganib ng lahat, kundi pati na rin ang mga taong sumunod kay Nehemias na patuloy na nagtayo at muling nagtayo ng mundo. Tama ba? Isinugal nila ang lahat. Sa isang banda, mayroon silang sibat. Tama ba? At sa kabilang banda, mayroon silang kagamitang ito. Tama ba? Ganoon nila inaayos at binubuo ang mundong ito. Sila ay parang naisip nila na wala sa kanila ang lahat, hindi ba? Nawala nila ang lahat para sa Diyos. Lubos na nawasak para sa Diyos at sila'y namatay para sa Diyos. Di ba? Nang tayo ay namatay sa ating mga kasalanan, nang tayo ay namatay sa ating makalamang pagnanasa, nang tayo ay namatay alang-alang sa Diyos, nang tayo ay tuluyang nawasak alang-alang sa Diyos, iyon ang sandali na tayo ay maaaring maging mga taong nakalaan sa Diyos,
mga taong nakalaan sa Diyos na maaaring magtayo ng mundong ito ng lungsod. Sino ang maaring sumama sa gawain ng Diyos upang lubos itong maayalay sa Diyos? At para sa gawain ng Diyos, kailangan nating mamatay sa aton mga kasalanan. Gayunpaman, kapag tayo ay namatay, kapag tayo ay lubos na nawasak, tayo ay magiging lubos na mabubuhay kay Kristo Jesus. Amen? Kay Kristo Jesus. Kaya alam ko mga kapatid ko, ito ang panahon ng kahirapan. Napakahirap sa ngayon. Pero tandaan natin ang sinasabi ng Diyos sa ato, no ba? Mamatay na tayo. Mamatay para sa Diyos, di ba? Masira muna tayo upang tayo ay maging mga deboto na sumasama sa gawain ng Diyos. Busa, pasagdi na lang ang kalibutan nga magpahilayo kanato. Ang mga salitang nagbibigay sa atin ng proteksyon, tama ba? Ang mga salitang naghihiwalay sa banal at bastos, tama ba? Ang mga salitang nagbibigay buhay kay Hesukristo, tama ba? Maging matatag sa espiritual sa iyo at sa akin, sa simbahan ng tipan ng Panginoon at sa Malaysia upang at sa mundo. Ang panahong ito ng pandemya, ang COVID-19 ay mailaan ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa panahon ng Diyos. Amen.